Okay, Equilibrium Pulse po at your special service. So, eto nga at medyo maganda na yung nangyayari na gumugulong na yung sabihin nating investigasyon na muna o pag sabihin na natin na may paunti-unting improvement sa nangyayari nga dito. Hindi ko malaman kung kamalasan ba to kay self-proclaimed Son of God, Pastor Kibuloy. Pati yung channel niya pinag-iinitan na rin sa Congress, iniimbestigahan. Nang tingin lang pinag-iinitan daw parang yung nangyari sa ABS-CBN, di ba tuwan-tuwa sila binabalita pala sa SMNI yung ABS-CBN na hindi na rin yung franchise. So eto, bumalik sa kanila yung sa tingin ko karma, maaari bang karma? Kayo na pong musga. Pero etong nakakatawa merong isang senador na si Senator Robin Hood ang tawag ng sarili niya, Robin Hood Padilla, na sabi yung kaso daw ni Pastor Kibuloy ay pakana daw ng Amerikano. So, eto lang nga sa atin. Paano masabing pakana ng Amerikano yon? Yung ibang kababayan nating Pilipino na dinala ng simbahan doon ni Pastor Kibuloy, allegedly para daw mamalimos, manghingi ng abuloy o donasyon. Siyempre, dollars yan pag sa Amerika. Meron pang ang kaso si Kibuloy dyan na bulk money smuggling. Allegedly, siyempre kaso pa lang yan. Hindi naman natin nusgang kagad yung tao kasi jury o mga hurado sa Amerika, yung mga citizen din nila na napiling jury. Kasi ibang justice system nila dun So yun ang husga sa kanya kung madadala sa Amerika yung kanyang kaso. Si Kibuloy ay malapit daw kay dating Pangulong Duterte. Alam naman natin na meron din itong kaso sa ICC. Kaya hiniwalay niya yung Pilipinas sa ICC. Pero mapapanood niyo naman, medyo sabi, nandito na raw ang ICC at nag-iimbestiga na. So ano ba yan, pinapayagan na ni Pangulong Bongbong Marcos? Asisira na ba unity team? Yun ang tanong. Ngayon, itong si Senador Robin Padilla, balikan natin. Pakana daw ng Amerikano yung kaso. Noon, lumabas yung wanted poster na ipinost ng FBI o counterpart natin dito sa Pilipinas, NBI, National Bureau of Investigation. Sa Amerika naman, Federal Bureau of Investigation. Yes, law enforcement din yan sa kanila. Ang nangyari, nagbigay ng payag si Senador Robin Padilla na panangan daw ng Amerikano yon. Para sa akin, ang opinion ko, panonoorin nyo yung balita, susundan nyo yung investigasyon ng FBI. Meron nagreklamo kay Pastor Kibuloy na mga iba daw dati raw nagahasa na night duty. Yung night duty na tinatawag ay para magpagalaw o may pagtalik kay Pastor Kibuloy. So nakakarimarim to. Alam niyo yung kay Senyor Aguila, yung allegedly cult din dito sa Pilipinas. Yung sama ni Kibuloy, yung kanyang sekta, pinaghihinalaan ding kulto. Ayon sa balita, ayon din sa investigasyon. Gawa ng mga hindi naman talaga makikita mo, hindi naman talaga sa Biblia sinusunod yung ibang pinagagawa sa sekta nila, allegedly di umano. Itong si Pastor Kibuloy, nagsabi siya daw yung Son of God. Parang sa tingin ng iba, ng kritiko o sa puna ng ibang netizen o mga nanonood, hindi pagrespeto kay Panginoong Hesukristo. So makikita nyo dan, panoorin natin tong payag ni
Senator Robin Padilla. Ito po yung clips. Video clip. Pabalik ng Pilipinas. Ito namang si Senator Robin Padilla, di natin alam kung matatawa ba tayo sa kanyang mga rason. Porkit ba nagkaroon ng kaso sa Amerika at doon nakapagsampa ng reklamo laban kay Pastor Kibuloy, reluctant ka na magkaroon ng investigasyon dito dahil sa Amerika nangyari? Amerikano yung kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Ano? Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan. Anong sunod-sunuran na naman sa dayuhan? Tandaan natin, mga Filipino ang nagsasabing na biktima sila, di umano, ni Pastor Kibuloy. Ano yung sunod-sunuran na naman dito? Halatang halata ka naman, Senator Robin Padilla, na may kinikilingan ka. Kapag ka may reklamo, kapag ka may di umanong krimeng naganap, hindi ka ba magkukusa na alamin ang katotohanan kahit kaibigan mo pa ito? Tandaan natin kung talagang ikaw ay makatao, kahit ano pa yan, kahit saan pa yan nangyari, para sa katotohanan, dapat maging eager ka at marubdob ang iyong damdamin na magkaroon ng investigasyon para malaman nyo anong batas ang maaari ninyong gawin para maiwasan ang mga ganitong klaseng aksyon. So ayan, napanood niyo yung payag ni Senator Robin Padilla, no? Yan ang mahirap kapag boto ka ng boto, hindi mo check yung background. Saka ito si Senator Robin Padilla, hindi mo rin alam kung nag-research din ba ito maigi. May mga legal team siya, dapat kinonsult din niya. So, sana nga, kung hindi naman natin hinusgan si Pastor Kibuloy, pero sana mayroon naman treaty ang Pilipinas sa Amerika. Total, may labag o violation ayon sa FBI sa Amerika si Pastor Kibuloy, yung sekta niya. Doon nga, dati hinold yung ano niya, di ba? Yung kanyang assets sa Amerika. So, isang hakbang na Amerika yon. Ang gusto naman nila, madala sa Amerika itong si Pastor Kibuloy para dumanagot. Ito yung video ni Senator Hontiveros. Panoorin po natin. Dito nyo makikita o mapapanood din yung mga testimonya ng di umano mga biktima daw ni Pastor Kibuloy. So, panoorin po natin. Kagabi, formal na nating hinimok ang Senado na imbestigahan ang mga kaso ng human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse na inirereklamo ng napakaraming biktima laban kay Apollo Kibuloy, ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ. Hindi yan chismis. Testimonya na ng mga biktima ang hawak natin laban kay Kibuloy. May mga testimonya na siya ay lumabag sa batas patungkol sa conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, bulk cash smuggling. Yun nga, no, nadinig natin yung ibang nagpapatunay na ito daw ay talagang isinagawa ni Pastor Kibuloy at marami daw minor de edad ang naabuso. Last exam na lang sana, may dumating na yung parang youth leader na nag-invite sa amin, yung papa ko, mama, kinausap na mayroon daw activities. Yung May, kasi yun, papasok na yung May, yung youth camp, yung tawag na youth camp. Nadala po, isang bus po kami noon, mga young people po, mga underage kadalasan sa amin. 15 years old po ako, nasusolicit kami, di ulog, so punta kami ng Pagadian, sa Bonga del Sur, sa Bonga del Norte, buong Misamis Occidental, buong Misamis Oriental. So marami kaming Christine noon, kaidaran ko. Pinapaglimos kayo, basically. Solicit na niya. Minsan tatlo kami, nangaharada, mga beginners. Akala ko nga yung remittance na 150 araw-araw noong 99, malaki na yun. First time yan. Pala, tag-800, 1,000, hindi pa pala sa kontento noon. Noong 99, nag-youth camp po, isang buwan po kami ng youth camp. Then after noon, nag-full time na kami. Inano kami, pinalusip po kami na mag-full time. Nung umpisa po talaga, 99, yung 2 buwan lang po yun, mayroon po kaming 10% o 20% po ibalik sa amin. Yung after noon, after youth camp, nung nag-area pa rin kami, wala na. Limit po talaga 100%. Tapos pag sabihin lang, kuha ka lang ng pangkain mo. Tapos sabihin pa na huwag ka magnakaw dahil blood money yan. Pangkain lang, huwag kang kukuha ng kahit piso dyan kasi pag kukuha ka,
kakita yung ama, tinatawag kasi na ang Panginoon, maging ano, parusahan na gano'n, may karma. Pinaparusahan ba kayo pag di kayo nakakolekta? Nung bago pa ako, nasampal ako noong December 1999. Unang sampal ko yun. Yung ministro kasi, yung remittance ko noon dati, 500, 400, 300. Kinakabalik ko 300, 500. Kasi hindi ko naman alam talaga yung ano. Hindi kasi ako lumaki sa ganyan. Kami naman po sa full time, buong taon, buong buhay mo, doon ka na sa loob. Yung pinakamatindi po, yung palo talaga. Noong 2000, hindi ko matalimutan, mahigit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, na parusahan niya, tapos magagalit din siya, tapos nuutusan niya yung ministro. Noong 2014, higit 100 ang pinalo. Sali po ko doon, 100 bawat isang lalaki. Mahigit. Ang babae, isang babae doon, 100 pinalo. Halos magapang na pagkatapos. Magapa ka talaga. Alam mo yung ganito kakapal na, yung parang paddle na pinapakita doon sa mga ising. Maliit lang doon na kunti, tapos makapalo doon na kunti. Doon po pinapalo sa amin. Ang ibig po sabihin ng pastoral, tayo po ay member sa inner circle. Dalawang uri po ang pastoral, merong inner circle at innermost circle. At ako po ay nabilong sa inner circle. I was 15 years old po nung una po ako na-convert kay Kibuloy. At pinasabak po kami, namamalimos po ako doon sa Amoranto. Pinadala po kami from Davao to Manila para mamalimos po. At ang una ko pong natirahan, una po namin natirahan ng aking sister ay Amoranto, Coliseum dyan sa Cubao, noong 1991 po. At pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May dala-dala po kami iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association, Shivers, Psalms of David. 7 po yung association. Nakalimutan ko po yung iba, but I have written that up somewhere. Kaya po kami pinapapanggap na bilang estudyante at mga pipi at bingi para kami po ay makakuha ng mga simpatiya sa mga tao at malaki po ang aming remittance. Hanggang kalaunan po ay pinapatinda po kami ng mga puto at kutsinta dyan sa Maynila. Pero bago po kami pinapagtinda dyan sa Maynila, nag-umpisa po kaming magtinda ng puto at kutsinta sa Davao. Hanggang kami po ay traffic sa iba't ibang panig ng Mindanao. Isa po ako sa bestseller ni Kibuloy, kaya ako po ay isa sa mga naipadala sa Manila upang kami po ay magtinda ng mga puto at kutsinta. Kapag kami po ay hindi po makakuta at hindi po mabinta ang aming mga paninda, kami po ay may mga punishment. Isa po sa punishment namin ay pinapalo po kami, pinapa-fasting, pinapahiya po sa harapan ng mga workers. At kami po ay dinidisfellowship. At ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Pero hindi ko po tinanggap ang alok na yon dahil ako po ay maganda naman po ang ating trabaho dito sa States at malaki naman po ang aking kinikita dito. I am blessed, kaya hindi ko po tinanggap yon kasi ang importante po sa akin, ang mabigyan ng justice ang aking mga kasamahan na sobrang inabuso. It's not just for me, but for my people who were very abused, especially po sa mga minors, no? Na mga inabuso ni Kibuloy. Yun po ang masakit para sa akin. Marami po akong mga kausap ng mga survivors from different part of the world po. At sa akin po sila lumalapit, nag-vent out po sila sa kanilang mga struggles. Kaya po ako ganito, courageous para po sa kanila, hindi po para sa akin. Kasi ako po ay nakapag-umpisa na at nalagpasan ko na po ang struggle na mag-umpisa sa bagong buhay. Pero ako po ay nasasaktan para sa kanila kasi marami po sa kanila that until now, they are struggling. Especially po yung mga minors na masyadong inabuso ni Kibuloy. Doon po ako masyadong nasasaktan. Kaya hindi po ako mananahimik hanggat hindi po tayo makakuha ng justice for everyone. Kaya ito po ang aking panawagan na sana po ang ating mga mambabatas dyan sa Pilipinas ay bigyan nyo naman ng tuon yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababaihan na sobrang inabuso. Pero ang sabi naman ni Pastor Kibuloy, itong pag-post ng FBI na siya ay wanted ay timing dahil sa nalalapit na eleksyon noon. Politika ang nakikitang dahilan ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa timing ng paglalabas ng wanted poster niya sa Amerika. Dahil sila daw ay malapit na magkaibigan ni dating Pangulong Duterte. Pero tandaan natin, ang pag-post ng FBI na wanted itong si Pastor Apollo Carion Kibuloy ay wala namang epekto sa eleksyon. So yan, napanood nyo rin, no, karimari-maring kung totoo yung akusasyon kay Pastor Kibuloy at kung totoo mang kulto yung kanyang sekta, kaya na ang humusga, hindi ka namang hawak yung opinion o iniisip ng iba. Yun na lumalabas sa investigasyon ng FBI sa kritiko ni Pastor Kibuloy. So sana nga manaig ang hustisya kung talagang nag-violate siya ng batas sa Amerika. So eto, wag tayong, ang dami kasing lumalabas sa sekta sa Pilipinas
Hindi ko alam kung bakit may mga nabibiktima pa. Mag-ingat tayo. Usually, laging target tayo mga Katoliko, nire-recruit tayo. Akala natin nadadala tayo sa maganda. Mag-isip-isip tayo kung sinong sekta yung nagyaya sa atin. Magsuri tayo maigi para hindi tayo maligaw. Mamaya, baka kulto ang mapasukan nyo, mahirap na. So hanggang dito lang po muna. Equilibrium Pulse Watch or Special Service hanggang sa muli kong pag-upload. Maraming salamat. Happy holiday and advance Merry Christmas po sa lahat and advance Happy New Year na rin po. Maraming salamat. Ingat po.